Sabi mo naman niya, ala ko ba marami kang pera? Nakikitira ka lang sa biyenan mo. Sa biyenan mo. Wala silang ginawa kundi manira, magpuna. Ganun sabi sa akin. Aya mo na. Magandang umaga for today's video. Pero hindi ko naman siya pwedeng i-video. Nako. Nag-ano na yung aking client. Are you here? On my way. On my way. Anyway, pupunta po ako sa downtown Tacoma ngayon. Tingnan niyo po ang aking outfit. Tapos ang aking mga documents nakalagay sa isang So, kailangan ko maging formal. Kasi nga po, ang haharapin ko ay yung LNI, Labor and Industries. May audit kasi. Ang na-audit ang aking gardener. So proprietorship, nahulihan daw kasi sila na may ginagawa silang fence. Yung fence na ginagawa na sa property ng isang kaibigan ko, si Gideon. Magkano lang naman ang binayaran? Nakita daw kasi siya na 4 sila nagtatrabaho sa paggagawa ng fence. Magkano lang naman ang binayaran sa kanya. Tapos na-fine pa siya ng 1,200. Ngayon, kailangan nila mag-audit, haharap kami. Wala naman siyang account number kasi sole proprietorship nga lang po siya. Though meron siyang 1099 na binibigay, kundi yung sa kanyang anak. So sabi mo totoo na kaya mo, ang kasama mo sa trabaho, yung anak mo, paminsan-minsan pag mabigat ang trabaho, ang anak mo tumutulong sa'yo. Tapos tinuturuan mo na siya habang tumatanda na kasi I think Javier is already 21 years old. So tinuturuan niya na para siyang gumawa ng gaya ng business niya to. So ngayon, pupunta po ako sa downtown Tacoma. Hindi po ako magdadrive. Mahirap po ang parking. Sa totoo lang, hindi sa gaya na Seattle, mahal talaga ang parking doon. Kaya lang, ang downtown Tacoma, hindi ka sigurado, malita city lang, malita downtown to Hindi ka ako sigurado, baka mapuno ang parking lot. So, ang gagawin ko, ako po ay mag-Uber. Uber. Anong pangalan? Tingnan ko nga ang address kasi ng Jesus. Yung address is in downtown Tacoma. Mag-Uber na ako. Mabilis lang naman. Mga lang to, mga, what do you call this? Mga 10 minutes away lang. Nasa harap lang ng aking So anyway, for today's video, ang dami kong ganap. Ang dami kong gagawin ngayon. Tingnan nyo na kailangan formal ka pag humarap ka sa sa government. So, okay. Chikahan ko na lang kayo mamaya siguro pakita ko lang sa inyo yung tsura ng aming downtown Tacoma. Okay guys, nakasakay na ako. Kaya lang napakataas po ng sasakyan na to, nahirapan po ako makyat. So kailangan tawagan ko. I'll have to text Leo. Abangan niya ako sa harap ng opisina. Hindi ako, baka siguro pwede na rin po ako mag-slide. Isasari ko na lang. Ang sakit-sakit umakyat. Anyway, sige. Oh, grabe, ang init ngayon. 68 lang. Pero feel ko yung init ng sasakyan ko. Kailangan ko. Anyway, kanina nakita ninyo, pag alis ko ng bahay, naka long sleeves. At nag-meet kami kanina umaga nung auditor ng LNI, Labor and Industry, yung workers comp. Yan yung mga sa ng state na kapag, lalo na pag risky ang business mo. Tapos ganyan, kasi itong na-audit, yung gardener ko, landscaping. Tapos, kaya siya na-audit dahil nakitaan po sila ng nagtatayo po sila ng mga fence po yun ng kaibigan ko. Si Gideon retired na po siya, dati siyang broker. May malaki siyang property, commercial lot yung property. Ganun pala yun. Pag commercial lot talaga kung ikaw tapos kailangan may lisensya ka. So, kaya nga sinabi kumuha ka ng license mo sa being a contractor kung gusto mo. Kasi ang lang niya is gardener lang siya, loan creator, ganun lang.
Yun na nga po, nakakaano rin. Pero okay naman, at wala nga siyang LNI account, pero ano siya ng nagmulta siya ng 1,200. Kaya sasabihan ko nga si Gideon na na yung pinagawa niya kay Leo. Wala din yung binayaran niya kasi po pinambayad sa multa. May picture pa talaga, pinakita sa amin yung picture. Tapos sabi ko, naku, lagot ka, paano yan? So anyway, ang gagawin ko na lang, trabaho ko sa kanila is magagawa ko ng timesheet para sa kanya, para from now on, kung meron siyang sabi ko magdagdag ka lang na every quarter magbayad ka. Ay, sus, kasi nga po ito, pag kunwari ma-injure, yung workers' comp kasi ang labor and industry, once na ma-injure yung tauhan mo or sino yung nagtrabaho sa construction, gano'n, o kahit na sa landscaping, may makukuha po sila pangbayad sa doktor, gano'n. Meron silang pagkukunan. Yung unemployment naman kasi employment security. So sabi sa akin nung auditor ng LNI kung pwedeng i-apply ko siya ng unemployment. Sabi ko sa kanya, kausap ko siya, sige, applyan kita ng unemployment kasi maano mo yan kasi kunwari yung anak mo siya ang magiging empleyado mo pagdating ng kasi pag November, December, January, February, oo, tama, 4 months, malamig, so walang trabaho ang mga gardeners. Opo, wala silang ngayon. Ang mag-start sila magtrabaho ng March, which is yung spring na. So, sabi ko at least makapag-apply si Javier, yung anak niya, ng unemployment para mabayaran siya. Sayang din kasi pwede ho. Basta mawalan ka ng trabaho at saka legit po kasi wala po siyang sino yun? Legit siya kasi walang silang trabaho. It's winter. Sino naman gagawa ng landscaping mo pag ng mga November? Nag-start na kasi pag November wala na masyado malamig na kasi hindi na aakyat, hindi na po tataas ang mga mga grass mo. So anyway, yun nga po. Ngayon uwi na ako. Tapos after that, diretso na ako sa opisina dito. Ang dami kong trabaho. Grabe ang trabaho ko. Yung isang kliyente kong nasa insurance nakita niya ako. Anyway, so ganun po ang I have to represent, sabi niya sa akin, how much do I owe you? Sabi sa akin, you're like a brother to me. It's okay. Sabi ko ganun. No, I'm gonna binigyan niya ako ng cash. yung aking oras na halos 1 hour and a half din po kami in interview. So yung mga documents, ang gagawin ko rin yung meron pa inaasahan sa akin yung auditor na gagawa ako ng timesheet. So yun, hintayin ko muna yung report tapos marami grabe. Ganyan po ang trabaho ko. Kaya nga po minsan nakakatawa din yung mga tao Sabi, hanggang tax season lang daw ako. Hindi nila alam ang ng trabaho ko, akala paggagawa lang ng taxes, marami po akong business client. So pag nagkakaproblem, gaya ngayon, isang kliyente ko, kasi ang gulo kasi nung lalaki, pinagalitan ko, Kenyan siya, na alam mo, ang root nito galing sa pinagginawa mo. Sabi ko sa kanya, mali kasi yung ginawa mo at hindi mo sinabi sa akin, malay ko ba sa inyo lahat, at pare-pareho kayo ng mga apelido kasi alam mo, mga Kenyan, Kurya, Kinjanjui, gano'n. Hindi ko nga ma-memorize ko yun yun ba yung kakilala ko, yung mukha. Anyway, nagka-problema sa IRS, may sulat siya sa IRS na so kailangan ganitong gawin, ganyan. So sabi ko, hindi ko to ifa-fax ko, hindi mo ako bayaran. Alam, nagtakbuhan sila rito. pero sabi ko kay Nap kanina, i-fax mo na. So natanggap naman ng IRS yung letter. Kaya na late na siya. Oh my goodness. Tapos at saka isa pa yung trabaho ko pa, pag meron ako nakitang kliyente na na-dissolve yung business niya, sagutin ko na lang kasi sabi kasi ni kanina ni Carmela, ate,
ano na natin yung yung magpa-seminar tayo sa mga kliyente natin na walang kaalam-alam pagdating sa business, paano mag-record keeping, paano yung mga taxation, paano yung mga payroll. Minsan nalilito ho kasi sila, bayad na ako. Sabi ko, taxes yan, individual sa fiscal. Ano yung binabayaran namin every quarter? Payroll yan. Yung mga ganon. Kaya nga sabi ko, paano ba naman ako, yung kita ko meron po yung basher sabi sa akin, ubusin niyo yung pera ni Anton tawag sa akin. Tuwing tax season lang yan kumikita. Alam niyo po, pati yung mga dati kong empleyado sa New York, kasi nakita nila sa Facebook. Ngayon, pinaalis ko kay Michael yung sa Facebook kasi grabe yung comment nung basher na yon. Sabi ko, tanggalin mo na, baka makita yan ng kapatid kong si Doktora. Paghuhurimantado yan, Pero si attorney, okay lang. At kasi sanay na, alam mo kasi marami akong mga kaibigan na sila sinagot nila. Tapos ito pa, the next day, hindi pa talaga tumigil talaga yung basher na yun. Sabi mo naman niya, ko ba marami kang pera? Nakikitira ka lang sa biyanan mo. Sabi ko, hindi nanonood. Nakita po, nabasa po ni Lucci. Tapos, habang ginagawa ni Lucci yung aking rocking chair, ate, sandali lang sasagutin ko tong taong to. Actually, hindi ko na binasa yung kung sino yung mga kasi hindi na ako sumasagot. Minsan lang po ako sumagot. Sinabi ko, yun na nga, hindi mo ako kilala. Paano ko maka-afford akong mag-business class? Paano ko ma-afford mag-travel sa mga iba-ibang bansa? Paano ko ma-afford ang bumili ng mga expensive bags? Paano ko, yung parang ganun ba? At saka, para for your information, hindi lang naman taxation ang aking services. Ang services ko, parang gusto ko ipakita yung services ko doon. MNL, at pakikita ko nga. Ito po, MNL Accounting Tax Services Inc. Okay? Taxes, bookkeeping, licensing, payroll. Hindi ho ba nakakatuwa? Buong taon po ako nagtatrabaho. Oo, hindi ho ba? Nakakatawa. Sabi ko, taxes, bookkeeping, licensing, and payroll. Wala pa dyan yung consultation. Actually, marami po akong consultation. Pag umabot ng 1 hour yung consultation ko, 1 hour and a half, hindi ko sasabihin sa inyo magkano yung basta ang rate ko, mababa na ko. Sa CPA kasi, ang CPA kasi once sa consultation nila is $375 per hour. Hindi naman po. Sabi mo lang sa kalahati na nun. mga tax professionals kami. But we can only make consultation. Siyempre sa business, doon po kami talaga papasok, business tax, lalo na sa taxes. So, natawa talaga ako dun sa basher na yun. Parang feel niya, kilala niya ako. So anyway, naawa din ako sa kanya. Sabi niya kanina, nagkikwentuhan kami ni Carmela dito dito kasi yung kotse niya nandiyan dyan sa tabi ko. Nagkikwentuhan kami. So, sabi niya, alam mo ate, bakit hindi ka na mag-cater para sa mga Amerikano? Kasi mga Filipino sobra-sobra mag-bash. Sabi ko, mo na, nag-enjoy na ako sa bashing nila. Tapos, sabi niya, parang wala silang trabaho, wala silang ginawa, kundi manira, magpuna, gano'n sabi sa akin. Mo na, natatawa lang ako. At least alam nyo, alam ng mga tao kung sino ako, lalo ng mga kaibigan ko, lalo na yung nakakabasa ng mga bashing sa akin. Anyway, ako po ay pupunta na ngayon ang tonight's hindi ko alam kung food vlog ko yon. Gagawa po ako ng ngayon ng veggie crate. Sosyal, as in lumpiang sariwa. Kasi gagawa ko ng crepe. Lumpiang sariwa para sa asawa ko. Anyway, so don't forget to, hindi ko alam kung ito ay umabot na ng 10 minutes. So, anyway, don't forget to like and subscribe.